Kaya nga yung sinasabi ni Senador Drilon, ako, yun naman ang abogado pa naman Senador Drilon, sir, anong nangyari sa'yo? Kasi ang panukala ni Senador Drilon, kamakailan lang, gusto niya, wala ng expiration. Tuloy-tuloy ng prangkisa ang gusto niyang ibigay. Ngayong pong linggo ito, tama-tama, maya-maya po ay makakausap natin ng isang congressman, pero habang wala pa siya, isingit ko po ito dahil napakahalaga ito. Alam po niyo mga kababayan, magbantay po tayo. Ngayong linggong ito, magsisimula na ang investigasyon ng Kongreso. Yan po sa mga alleged violation ng ABS-CBN. Okay? Wala na po yung mga ibang pinag-uusapan. Nakapokus na sila dun sa investigasyon ngayong linggong ito at dahil nga dun sa resolution ni Deputy Speaker Pulong Duterte. Kaya't ang ating pong panawagan, personal ko pong panawagan ito sa ating mga mambabatas, magpakita po kayo dito ng pagiging independent. Alam nyo kung bakit? Dapat neutral po kayong mambabatas dito sa mga tanong at pagbusisi sa lahat ng kinaukulan ng mga resource person, pro o anti, ABS-CBN, dahil po sa ito po ay makikita at binabantayan ng taong bayan, lalo na po yung mga nasa sa abroad o kahit nandito sa atin. Milyong Pilipino po ang magbabantay sa inyo. Kaya maging maingat po kayo. Kung kayo man ay may mga personal interest, kung kayo man ay mga, ang dating ay abogado or stockholder ng ABS-CBN, maging maingat po kayo dahil mahuhusgahan kayo. Matabang-mataba po ngayon. Mataas ang vitamin, mataas ang resistensya ng mga baser. Walang hindi tinatamaan ng COVID ang mga baser. Sigurado, bubugbugin kayo sa social media kapag kayo ay alanganin ng mga tanong. Yung bang mga tanong na wala sa hulog, mga tanong na pumipiar lang, mga tanong na ang dating ay abogado at stockholder, na kung maging maingat po kayo. Kaya ko ito binabanggit kasi nga po anytime, itong linggong ito, by the way, ang schedule bukas, walang natin kung matutuloy. Alam naman yun sa Kongreso, marami ho dyang atras-abante na nangyayari sa ilalim ng liderato So kung matutuloy po ang investigasyon na yan at dapat ituloy para sa akin dahil in aid of legislation, may karapatan kayo. Pero siyempre, kailangan ho maging maingat. Alam niyo yung mga pinag-uusapan dito na unfinished business o mga hindi na sumite or hindi nag-comply ng mga tanong at dokumento, yung mga violation of labor law, violation of tax law, violation of election law, at violation o itong ownership issue. Ito yung pinakamabigat. 1987 Constitution ang pinag-uusapan dyan. Yan pong lahat ng mga di umano'y violation na yan ang dapat itanong. Yan din ang dahilan kung bakit inabot po ng nag-expire ng kailang prangkisa, walang nangyari dahil 6 na taon na hinintay ng Kongreso na sila mag-comply, ang management hindi ho ginawa, kaya nagsarado sila. Ayan po ang maliwanag. Kaya ho, aabangan nating lahat kung ano mangyayari. Okay? Pero alam nyo, katulad na sinabi ko ng isang araw, meron pong kasong nakapending before Supreme Court, yung Office of Solicitor General. Yan din ang isong yan yung Quorum to Petition. Although meron pong separation of power sa ilalim po ng saligang batas between judicial body at ang ating mga legislator. At ang Malacanang, yan po yung 3 branches of government. Pero kahit na ho merong separation of power sila, pero under Constitution, meron din silang karapatan na mag-coordinate. Meron dapat silang coordination. Kaya ako po dinidin ito, mangyari ho kasi in aid of legislation, may karapatan ng Kongreso mag-imbestiga. Yan sa isong yan. Kaya lang, intindihin po niyo mabuti. Kaya lang, kung sakali po, hindi natin alam kung bukas makalawa sa isang taon kung kailan, walang kontrol po yung mga desisyon ng Korte Suprema. Pag sinabi ng Supreme Court na maraming violation, unconstitution, ang ginawa ng ABS-CBN, mababali wala yung lahat ng pinaghirapan ng Kongreso dahil ang ating irerespeto ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pag sinabi naman ng Korte Suprema malinis, wala silang violation, alam problema, ayan, sige, go ahead ang Kongreso, bahala kayo kung bibigyan nyo o hindi ng prangkisa. Yan po yun Pero inuulit ko, pag sinabi ng Supreme Court at nakumbinsin ng Office of Solicitor General, OSG, na talagang may mga violation, hindi lang yung mga Republic Act, kung hindi itong saligang batas, yung ownership issue, napakabigat nun, baliwala. Sarado talagang pangmatagalan yan. Kasi po yung ownership, napakabigat yan. Dapat 100% Pilipino ang may-ari ng broadcast industry sa ilalim ng Article 17, Section 11. Matagal ko nang binabanggit yan. Okay? Kaya ho dapat ay isa hong napakabigat. Maliban pa yung mga Republic Act, yun po yung mga alleged tax law violation, alleged labor law violation, alleged election law violation. Yan po yung mga pinag-uusapan at marami pang iba.
ay mga issue dyan, yung tungkol ho dun sa mga di umano illegal termination ng mga manggagawa. Yun yung yung against by labor laws. Ano ha? Yun namang election law na pinag-uusapan, yun namang nagbayad si Pangulong Duterte at ibang mga politiko, hindi naman naiere. Yung tungkol sa tax, hindi pa rin maliwanag dahil yan nga po ay may sinasabi maaring pagkukulang. At yun hong tungkol nga sa ownership napakabigat. Kasi mula po noong 1986, until now, nagdududang American citizen yung may-ari niyan, lalo na po nung bago umalis yung Gabi Lopez, talagang American citizen po talaga yon. On record sa Bureau of Immigration, 2002 lang yata nag-dual citizen. So mula 1986 hanggang 2002, American citizen, bawal na bawal yan. Lalo na pagpasok ng 1987, dahil doon nagsimula ang 1987 Constitution. Napakabigat po niyan. Okay? At isa pang mabigat to sa ating saligang batas. Kaya nga yung sinasabi ni Senador Drilon, yun naman ang abogado pa naman Senador Drilon, sir, anong nangyari sa'yo? Kasi ang panukala ni Senador Drilon, kamakailan lang, gusto niya, wala nang expiration. Tuloy-tuloy ng prangkisa ang gusto niyang ibigay sa ABS-CBN. Suntok sa buwan yon, under the law, saligang batas. 50 years lang po ang binibigay na prangkisa. 50 years lang, 50 taon lang na franchise, prangkisa, ang ibinibigay ng saligang batas sa kahit sinong broadcast industry business o sino mang may-ari nito. Pero ang gusto ko nung isang senador na binanggit ko, gusto niya habang buhay na, hindi na daw kailangan mag-expired pa. Wow! Abogado po yan, Attorney, Senador, Franklin Drilon. Siya po ang may sabi nung kaya maling-mali yan. Mr. Senador, huwag niyong iligaw ang taong bayan. At dito po sa programang ito, lahat to ng mga issue ay ating pag-uusapan at ipinapaliwanag para hindi malito, lalo na po yung mga OFW. By the way, magandang umaga po, magandang gabi nga ulit, hapon sa mga OFW, buhay na buhay sila. Napakadami ko tuloy na nakikilalang OFW. Hindi lang sa Europe, sa Middle East, kung saan-saan nakakatanggap po ako ng mga comment mula sa kanila at natutuwa sila. Salamat po sa inyo. Kahit na daw busy sila at wala rin pera, pero sa YouTube at Facebook, happy-happy na sila dahil nangyayari at nababalitaan nila ang mga nangyayari dito sa Pilipinas, dito po sa Usaping Bayan Program. Ayan. At atin naman hong binabantayan ito dahil pinag-aaralan natin lahat ang kailang mga kilos, yung separation of power ng tatlong ahensya ng pamahalaan, ating binabantayang mabuti ito kung ito po ay naipapatupad at sinusunod nila. Kung hindi, atin hong pag-uusapan niya. Siyempre, ang Executive Department, tagapagpatupad ng batas. Ang mga legislator between Congress at Senate, tagagawa ng batas. Ang Supreme Court, ang arbiter natin. Sila po yung nagsasabi kung unconstitutional o constitutional yung isang batas. Kaya nga hindi pwedeng yung questionin sa Supreme Court yung mga ginagawa pa lang na batas sa Kongreso at Senado. Saka lang natin pwedeng questionin kung kayo may pagdududa na unconstitution after na maging batas na. Ayan. Yun namang Executive Department, pag nakita natin kayo may nakikita kayong hindi sumunod sa mga batas, mali yung implementation, pwede rin yung questionin sa Supreme Court. Alam niyo, ang Supreme Court, kahit ho yan ay mga appointed lang po ang mga maestrado ng Supreme Court natin, para ho silang talagang nasa kailang ay ang matinding kapangyarihan dahil ang lahat ng kanilang desisyon ay ating irerespeto. Mali man or tama sa ating pananaw, ang desisyon ng Korte Suprema dapat nating sundin. Kahit ng Kongreso, kahit ng Malacanang, Executive Department, o kahit sino pa kayo, susunod tayo sa Korte Suprema. Dahil po yan ang the higher court of the land. Ang anumang desisyon yan, parang batas na. Dahil pag hindi natin sinunod, magkakaroon tayo ng malaking problema. Wala naman pwede kayong puntahan pa. Hindi ho yan, wala naman pwede mag-appeal pa kayo pag Supreme Court decision na. Hindi katulad ng lower court, tulad ng Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, pwede kayong mag-appeal before Court of Appeals. O hindi katulad ng Sandigang Bayan, o yung Court of Appeals, Court of Tax Appeal. Pagka may mga problema ka dyan, pwede kayong mag-appeal sa Supreme Court. Yun ho yung pinakamataas. Ganun po ang proseso. Hindi ho pwede nating questionin kung ano ang desisyon ng Korte Suprema sa lahat ng kasong hawak nila. Kung kailan magkakadesisyon at kailan nila at kung ano ang desisyon, sila lang po ang merong karapatan dyan. Maliban lang po sa kanilang mga desisyon na minsan or madalas ay meron pang 10 days or 15 days na binibigyan ng pagkakataon na mag-file ng motion for reconsideration ang sino man. Pero meron hong decision sila talaga na wala ng motion, final na.
tapos ang lahat. So yan po ang proseso ng ating demokrasya sa ilalim po ng ating saligang batas. Dapat po natin malaman. Lacson, meron na namang mga expose si Senator Ping Lacson, di umano, merong anomalya, merong overpricing daw na nangyayari sa Department of Health. Again, Secretary Secretary Francisco Duque III, ikaw na naman ang tinatamaan dito. Eh, no, isang linggo lang, yung second wave mo, palpak eh. Eto na naman ngayon, overpricing daw po ng mga facilities ginagamit ng Department of Health laban sa COVID-19. Ayon kay Senator Ping Lacson, dapat imbestigahan. Sino ba mag-iimbestiga dito? Interagency Task Force or Kongreso o Senado? Total, may trabaho pa ang Kongreso at Senado. Yan ang dapat yung imbestigahan para naman mabigyan ng proteksyon ang pera natin at malaman kung totoo o hindi. Yan po ay may trabaho pa ang Congress, by the way, hanggang June 5. Okay?